No. Good evening and good mornings. Saan man sulok tayo ng daigdig, pag-usapan nga natin itong nangyayari sa ICC, sa International Criminal Court, na kung saan hindi natin malaman kung ginago tayo ng ICC o ginago tayo ng Marcos administration. Alin ba dyan? So yun yung pinagtatalunan natin, Pero bago natin pagtalunan yan o pag-uusapan, gusto kong marinig nyo lang itong mga legal fight ni former secretary, kalimutan ko na ito si Iqbal. Basta isa dito si Secretary Boying Rimulya. Panilo pala, si former Secretary Panilo. Pakinggan niyo debate nila. At yung nagpatupad, wala rin jurisdiction. O paano magiging legal? How can the agent of ICC be more powerful than the principal na wala nga jurisdiction? Interpol only request. Bakit request? Kasi nga it has no power. Pag sinabi mo request, you can deny or you can grant. Kaya hindi totoong we are obligated. Bihira lang ang babaeng umaamin. Boy, ang problema kasi, nahuhuli ka sa contradiction mo dahil may mga binanggit ka na sa Senate Congressional hearing. Di ba? Meron siya sinabi, pag merong warrant tumares ang isang dayuhang bansa o foreign tribunal, madadaan namin sa hukuman. Tama siya doon eh. Ang problema, binago niya yung posisyon niya. Kaya kahit na anong katwiran mo, mahuhuli ka. Alam niyo po, if you start arguing with the lie, you will end up concluding with the lie. You create your own contradictions and you create the web of contradiction. May expose ka. Kaya nakakaawa nga sila. Interpol is just a coordinating agency. Ang trabaho ng Interpol to facilitate, to share information kung nasaan yung gusto nilang hulihin. So, kung isang bansang miyembro, meron kami rito gustong hulihin, pwede ba, feedbackan mo kami? Eh, dito sa Pilipinas, nag-feedback. Uy, nandito. O kaya, ginawa ng ICC, ay, nandiyan pala. Pinakiusapan ang agency. Pero ang, di ba, lumalabas ngayon, wala palang red notice, diffusion notice lang. At kahit na may red notice, ang nakiusap, ICC na walang jurisdiction. At yung nagpatupad, wala rin jurisdiction. O paano magiging legal? How can the agent of ICC be more powerful than the principal na wala nga jurisdiction? Interpol only request. Bakit request? Kasi nga it has no power. Pag sinabi mo request, you can deny or you can grant. Kaya hindi totoong we are obligated. Boy, ang problema kasi, nahuhuli ka sa contradiction mo dahil may mga binanggit ka na sa Senate Congressional hearing. Di ba? Meron siya sinabi, pag merong warrant tumares ang isang dayuhang bansa o foreign tribunal, madadaan namin sa hukuman. Tama siya doon eh. Ang problema, binago niya yung posisyon niya. Kaya kahit na anong katwiran mo, mahuhuli ka. Alam niyo po, if you start arguing with the lie, you will end up concluding with the lie. You create your own contradiction. Okay? So, malinaw sa side ng Duterte, talagang nabraso ang paglalaki Pangulong Duterte sa Netherlands. So kung nabraso, so may illegal talaga. Pero pag narinig mo rin sa side ng Marcos, legal. Ako, napakahirap talaga, Napakahirap ng bansa natin na ang nagdadala sa ating bansa ay bangag. So meaning, ang kanyang disposition, ang mga position niya, bangag rin. So yun yung problema natin sa bansa. So anong solusyon? Solusyon is the sovereign power ng Pilipino. Problema nga lang, hindi pa rin tayo nagkakasundo, Hindi pa rin tayo nagkakasundo. Bakit? Wala yata sa airport natin yung baguhin ng bansa Baguhin yung bansa.
Wala yatang import ng karamihang Pilipino import sa bansa, no? Medyo madilim yata, no? Sorry, sandali lang. Okay, medyo madilim. Okay na. So, yun yung mga dapat kuha natin. Pero anyway, may awang Diyos. May awang Diyos sa atin. Magiging sa side natin ang ating Panginoon. Dahil alam ko nasa tama tayo, ano. Nalalangin ako na magtagumpay tayo na ang ating Pangulo, dating Pangulo ng Pilipinas, ay babalik. Na kung babalik siya, sana may milagrong pagbabago sa ating Pilipinas. Nalugmok na tayo sa hindi lang kahirapan, katangahan. Tingnan mo yung ating Pangulo nagpatawag ng resignation ng lahat ng kabinete. Tapos ginawa niya doon sa mga kernel pataas ng Philippine National Police. Bakit hindi kaya sa EAP gawin mo rin na Pangulong Marcos? Kasi nga, ang EAP ngayon, hati na ano? Hati na ang EAP. So, gawin mo rin sa EAP. Kung anong resignation mo, nagawa mo sa PNP, why not sa EAP? Gawin mo para malaman, masubukan ang tapang mo, ang iyong kalibre. Special Forces ka pa naman, graduate, kaya nga lang nakakulambo sa tulugan, ano? Tapos gwardyado, tapos ang pagkain mo nung sa Special Forces training inanggaling pa sa Malacanang, dinadala ng helicopter. Naku, grabe naman training yan. Mayroon kang kapitan na kasama mo sa training, graduate ng Special Forces yun. Sino kaya ang doktor yun, no, kapitan, na graduate ng Special Forces? May dala kang doktor. Marami kang, yung mga security mo, nagsishare sa'yo, baliktad, ikaw, second lieutenant yun. Yung security mo, mga senior sa'yo, baliktad nga yan. So, yung kayabangan mo na yan, dala-dala mo hanggang ngayon. Pangulong Marcos, yung kayabangan mo, dala-dala mo pa hanggang ngayon. Although kaya mo nang gawin kasi bilang pangulo ka ng bansa. Pero sana naman magkaroon ka ng dignidad na umarap sa tao. Sinira mo ang Marcos. Kawawang Marcos na apelyido. Binaboy mo. Kinawawa mo. Para sa Romualdez, ganun rin. Binaboy rin ni Romualdez. Nasirang-sira rin noon dahil nga sabi nga nung kwento, kaya nagkaganon si Marcos, President Marcos Sr. dahil walang hiya ng asawa, si Imelda. I'm sorry, hindi ko sana gagamitin paliwanag yan dahil isa nga akong Marcos loyalist, pero gusto ko nang ilabas para malaman rin ng mga iba na hindi alam na ang sumira sa Marcos, according do sa panahon namin, ay ang mga Romualdez. Ang Romualdez, si Imelda Romualdez, ano? Siya ang sumira sa pangalang apelyidong Marcos, ang Romualdez. Ngayon, ang Araneta naman noon ay sikat noon. Walang babahong pangalan ang Araneta noon. Wala. Okay lang siya, smooth lang as negosyante siya. Pero ngayon, mas mabaho pa sa Marcos ang Araneta. Dahil kay First Lady, sabi ni Maharlika, butod. Butod. Uy, maganda si Kwan dati si First Lady, nung nakita ko nung dalaga siya, dahil nga siguro sa sobrang kahit-hit ng drugs, ayun, hindi na madrawing ang muka. Ano? Lagi nakangiwi. Sa kawawa nga pati pamilya nadadamay sa kagawa ninyong mag-asawa. Pati anak ninyo
nadadamay sa kagagawa ninyo. Ang dami tuloy kwento sa inyo. Ay, nakakaya ninyong gawin yun na sa totoo lang mga mahal na Pangulo Marcos Jr. Pag wala na kayo sa katungkulan, tingnan ko lang, tain na kayo dahil sa ginawa nyo sa Pilipino. Although marami pang naniniwala sa inyo. Kaya nga yung isang kernel dito na sinabi ko, agreement na ni sir, dahil talagang bulag na bulag ka kay Marcos Jr. Paano sir kung magtago sila sa ibang bansa, sasama ka? Hindi ko pa nakita ang sagot niya. Pag hindi siya sumama, kunwari lang pala yung kanyang pinaglalaban. Kasi kung talagang totoong pinaglaban niya, ano mang mangyari sa kanyang panindigan, naniniwala na ang sinasabi niya tama, sasama ako. Kasi ang panindigan mo, tama yung sinasabi mo. Na kung mag-alangan ka sa sagot, ay kunwari ka lang pala na tama yung sinasabi mo. So, dyan tayo masubukan ngayon. Mga kaibigan. So, balik tayo. Malapit-lapit na ang kwan. Ngayon yata ang araw ang depensa ng kwan depensa ng lawyer ni Pangulong Duterte. Tingnan natin ang mangyayari. So, sana taong bayan, panahon na ngayon kasi nga ang ating gobyerno ngayon humihina, parang tumatagilid na ang barko. Samantahin na natin pagtagilid. Sumabay tayo sa kabilang side para tumumba na yung pagkatagilid. Anong ibig sabihin doon? Sabayan natin ang pagkakataon ngayon. Baka yung maraming mamamayan natin na kababayan na gusto nang makiisa sa ating mga layunin. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.